Hindi ang paglayo mo ang dahilan kung bakit kanila makakalimutan, kundi kung paano ka nag-iwan ng puwang sa isip nila. Alam mo, sa panahon ngayon sobrang normal na marinig yung salitang no contact. Parang naging advice na siya ng lahat. Kapag nasaktan ka, no contact. Kapag iniwan ka, no contact. Kapag di ka pinapansin, no contact. Kapag magulo ang relasyon, no contact. Parang naging universal solution siya sa emotional pain. Parang kapag pinindot mo lang yung no contact, automatic na magre-reset yung feelings. Parang mawawala yung attachment. Parang biglang magiging okay ang lahat. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, hindi ganun gumagana ang utak ng tao. Kasi ang utak hindi simpleng system na pwede mong i-off at i-on. Hindi siya machine na kapag tinanggal mo ang connection, mawawala agad ang memory. Ang utak ng tao, emotional archive yan. Lahat ng naramdaman mo, lahat ng attachment, lahat ng experiences, nakastore yan. At ang pinaka-importanting part, hindi siya basta nadidelete. Kahit gusto mo pa, kahit pilitin mo pa, kahit mag-no contact ka pa ng ilang buwan o ilang taon, may mga bagay na hindi nawawala. Nagre-reduce lang ang intensity. At minsan hindi pa nga nababawasan, naiiba lang ang form. Kaya ang tanong ngayon, bakit maraming tao ang nagno-no contact pero hindi pa rin nakakalimot? Bakit yung iba mas lalo pang naiisip ng tao kapag nawala? Bakit yung silence imbes na magpalamig ng emosyon? Minsan nagpapalakas pa ng curiosity? Dito pumapasok ang isang psychological principle na tinatawag na reactance theory. Kapag ang isang tao ay biglang nawala sa access ng ibang tao, nagkakaroon ng resistance ang utak, hindi siya agad nagmo-move on. Ang unang reaction niya hindi okay na wala na siya. Ang unang reaction niya ay, bakit? Anong nangyari? May mali ba? May chance pa ba? Babalik pa ba siya? At habang walang sagot, gumagawa ang utak ng sarili niyang stories. Dito nagsisimula ang overthinking cycle. At dito rin nagsisimula ang emotional replay. Paulit-ulit na binabalikan yung moments. Paulit-ulit na iniisip yung conversations. Paulit-ulit na hinahanap yung dahilan. Kasi ang utak ng tao ay ayaw ng incomplete endings. Ayaw niya ng questions na walang sagot. Ayaw niya ng emotional gaps. Kaya kapag ang isang tao biglang nawala gamit ang no contact, hindi ibig sabihin automatic na nawawala ka rin sa isip niya. Minsan, ikaw pa yung mas madalas lumabas sa thoughts niya. Pero hindi yun lagi dahil mahal ka pa. Minsan dahil lang nasanay yung utak niya sa presence mo. At ngayon may missing piece. At yung missing piece na yon, ang pinakamaingay sa isip. Ngayon, ito yung madalas hindi naiintindihan ng mga tao. Ang no contact, hindi siya guaranteed na forget-me strategy. Hindi siya control tool. Hindi siya emotional reset. Lalong hindi siya magic trick para mawala sa isip ng isang tao. Kasi kung ganun lang siya kasimple, lahat ng taong nasaktan matagal nang healed. Pero hindi eh. May mga taong kahit ilang taon na ang lumipas, may isang pangalan pa rin na hindi nawawala sa memory nila. May isang boses pa rin na bumabalik kapag tahimik ang gabi. May isang eksena pa rin na paulit-ulit lumalabas sa isip nila kahit ayaw na nila. Kasi ang memory ng tao, emotional-based yan, hindi logic-based. Hindi siya sumusunod sa gusto ko kalimutan. Sumusunod siya sa gaanong kalakas yung emotional impact. Kaya may mga taong kahit isang beses mo lang nakilala, hindi mo makalimutan. At may mga taong kahit araw-araw mo kasama, parang wala lang. Ngayon, isa pang mahalagang layer. Kapag nag-no contact ka, maraming bagay ang pwedeng mangyari sa isip ng tao. Una, curiosity. Pangalawa, confusion. Pangatlo, ego reaction. Pangapat, emotional recall. At yung pinaka-deceptive part, hindi mo alam kung alin doon ang nangyayari sa kanila. Kaya akala ng marami, kapag silent sila, controlled na nila ang narrative. Pero ang totoo, kapag walang explanation, ang utak ng ibang tao ang gagawa ng explanation. At hindi mo na hawak yun. Kasi ang imagination ng tao kapag walang closure, mas malakas kaysa reality. Mas creative, mas emotional, mas unpredictable. And doon nagkakaroon ng distortion. Yung simpleng pagkawala mo, nagiging big deal sa isip nila. Yung simpleng silence mo, nagiging question mark. Yung simpleng distance, nagiging emotional mystery. At ang mystery sa utak ng tao ay hindi basta-basta nawawala. Pinag-iisipan, pinag-uusapan sa loob ng isip, binabalikan, at minsan, pinanghihinayangan. Pero ito yung pinaka-importanting part na dapat mong maintindihan. Hindi lahat ng absence ay nagiging attraction. Kasi may point din na ang utak ng tao nag-a-adjust. Kapag walang emotional reinforcement, kapag walang interaction, kapag walang bagong trigger, unti-unti siyang nagmo-move forward. Hindi dahil nakalimutan ka agad,
kundi dahil natututo siyang mabuhay na wala ka. Yun yung dahilan kung bakit hindi sapat ang no contact mag-isa. Kasi kung wala kang emotional imprint, kung wala kang deep anchor sa memory nila, kung wala kang strong identity sa buhay nila, mawawala ka pa rin. Dahan-dahan, hindi instant. Pero sure, and doon nagkakaroon ng difference ang mga tao. May mga taong kahit silent sila, hindi nabubura. May mga taong kahit wala na, parang nandyan pa rin. At may mga taong kahit pilit nilang iwan, hindi talaga nawawala sa isip. Kaya ang tanong ngayon hindi lang paano mag-no contact. Yun ang mas importanteng tanong ay, paano ka nagiging emotionally unforgettable kahit wala kang ginagawa? Paano ka nagiiwan ng imprint na hindi basta nawawala kahit lumipas ang panahon? Paano ka nagiging memory na hindi lang basta alaala, kundi emotional reference? Kasi doon papasok yung susunod na part ng video. Yung mga psychological hacks na hindi nakikita, hindi obvious, hindi loud, pero sobrang lakas sa subconscious mind ng tao. Di bago natin simulan yung 5 psychological hacks na yon, kailangan mong maintindihan ito ng malinaw. Number 1, the unfinished story effect. Ang unang psychological hack na mas malakas pa sa no contact ay hindi tungkol sa paglayo, pag-block o pag-ghost. Chisco ay tungkol sa isang bagay na mas malalim sa utak ng tao, the unfinished story effect. Kasi ang utak ng tao hindi lang memory storage. Isa siya sa pinaka-basic na level, story-making machine. Lahat ng experiences natin, ginagawa niyang kwento may simula, gitna at dapat may katapusan. Pero ang problema, hindi lahat ng emotional connection may closure. Kapag may isang taong naging important sa buhay mo, nagkaroon ng connection, moments, emotions, tapos bigla siyang nawala. Walang explanation, walang closure. Ang utak hindi agad tumitigil. Ang nangyayari ay tinatawag na psychological loop. Bakit siya nawala? May mali ba ako? May chance pa ba? Anong nangyari talaga? At habang walang sagot, ang utak ang gumagawa ng sarili niyang story. At dito nagiging powerful ang effect. Kasi ang walang ending na story, mas tumatatak kaysa sa tapos na. Mas iniisip kaysa sa malinaw na natapos. Sa psychology, mas naalala ng tao ang unfinished things kaysa completed ones. Kasi ang unfinished experience parang open tab sa isip. Hindi siya nagki-close naturally. Kaya kahit hindi ka na kinakausap, hindi ibig sabihin wala ka na sa isip. Minsan, mas lalo ka pang bumabalik sa thoughts nila. Lalo na kapag tahimik, walang distraction o may trigger. Pero hindi ito palaging tungkol sa pagmamahal. Minsan curiosity lang. Minsan ego questions. Minsan confusion. Pero lahat yon iisa ang pinagmumulan. Walang closure yung story. Rito nagkakamali ang karamihan. Akala nila ang no contact ang dahilan para makalimutan ka. Pero ang totoo, ang no contact hindi nagde-delete ng meaning. Interaction lang ang tinatanggal niya, pero ang emotional imprint nananatili. Kaya kung may naiwan kang impact sa isang tao, hindi ka basta nawawala sa isip kasi hindi ka tapos na story sa utak nila. Ikaw yung kwento na hindi nasara. At yan ang dahilan kung bakit ang silence minsan hindi nagpapawala ng connection, kundi nagpapalalim ng curiosity. Number 2, subconscious triggers and memory anchors. Ang pangalawang psychological hack na mas malakas pa sa no contact ay hindi na tungkol sa presence, kundi tungkol sa kung paano ka naka-encode sa subconscious mind ng isang tao. Ito ang tinatawag na subconscious triggers and memory anchors. Kasi ang utak ng tao hindi lang siya nagre-record ng memories bilang events. Hindi lang nangyari ito tapos ito. Ang ginagawa ng utak, nag-a-attach siya ng emotional meaning sa mga small details. Halimbawa, isang kanta, isang amoy, isang lugar, isang oras ng gabi, isang simpleng habit. Sa normal na tingin, wala lang yun. Pero sa subconscious mind, pwede siyang maging trigger. Ibig sabihin kahit wala ka na sa buhay ng isang tao, kapag may nakita, narinig, o na-feel silang bagay na connected sa'yo, automatic na bumabalik ang memory. Hindi pinipili, hindi controlled, automatic. At ang mas malalim pa dito, hindi lang memory ang bumabalik, emotional state din. Kasi ang utak hindi lang nagre-recall ng tao, nagre-recall din siya ng pakiramdam. Kaya may mga moments na bigla na lang malulungkot sila, mamimiss ka nila, o kaya may isip ka nila out of nowhere at hindi nila alam kung bakit. Pero ang dahilan simple lang, may na-trigger sa subconscious nila. Dito pumapasok ang memory anchor. Ang memory anchor ay parang invisible link sa utak. Kapag na-attach ka sa isang emotional moment ng isang tao, nagiging part ka ng internal database ng feelings nila. Halimbawa, lagi kayong magkausap habang gabi.
May specific na tone ka kapag nagko-comfort. May certain joke ka na paulit-ulit. May lugar kung saan kayo laging nagkakausap. Yung mga yon hindi lang memories. Nagiging anchors siya. At kahit wala ka na, yung anchors na yon nananatili. Kasi hindi mo maaalis yung association sa utak. Kaya may mga tao na kahit matagal nang wala sa buhay nila ang isang tao, kapag dumating yung gabi o marinig yung kanta o mapadaan sa lugar, bigla na lang babalik lahat. At hindi yun conscious decision. Hindi nila sinasadyang maalala ka. Automatic response siya ng subconscious. Dito nagiging mas malakas kaysa no contact ang effect na ito. Kasi ang no contact tungkol sa visibility, pero ang memory anchors tungkol sa internal wiring ng utak. Kahit hindi ka nakikita, kahit hindi ka kinakausap, kahit totally silent ka, kung may na-build kang emotional anchors, may paraan ka pa ring bumalik sa isip nila. At ang pinaka-importante dito, hindi kailangan ng effort para mag-trigger. Isang small detail lang, isang random moment lang, pwede kang bumalik sa isip nila bigla. Kaya sa psychology, ang tunay na presence ay hindi physical. Ang tunay na presence ay associations. Kasi ang tao hindi nila naalala kung sino lagi ang nandyan. Mas naalala nila yung mga taong may emotional stamp sa subconscious nila. At yan ang dahilan kung bakit ang ibang tao, kahit wala na, hindi pa rin nawawala sa isip. Number 3, scarcity plus dopamine loop effect. Ang pangatlong psychological hack na mas malakas pa sa no contact ay hindi na tungkol sa memories. Hindi na rin tungkol sa triggers, kundi tungkol sa chemistry ng utak mismo. Ito ang tinatawag na scarcity plus dopamine loop effect. Kasi ang hindi alam ng karamihan, ang attraction ng tao hindi lang emotional, isa rin siyang biological response. So isa sa pinaka-powerful chemical sa utak pagdating sa attachment ay dopamine. Ang dopamine hindi siya love chemical. Mas accurate siya bilang anticipation chemical. Siya yung nagbibigay ng excitement kapag may inaasahan ka. Halimbawa, maghihintay ka ng reply, maghihintay ka ng notification, maghihintay ka ng update, maghihintay ka ng sign kung may chance pa, yung hindi mo alam kung may mangyayari feeling, yun ang dopamine zone. At dito pumapasok ang scarcity effect. Kasi sa psychology kapag ang isang tao ay hindi laging available, hindi predictable, hindi constant, hindi madaling ma-access, mas tumataas ang emotional value niya sa isip ng ibang tao. Bakit? Kasi ang utak ng tao ay programmed para mag-value ng limited things. Kapag rare, mas important. Kapag hindi laging nandyan, mas interesting. Kapag hindi predictable, mas attention-grabbing. Sa emotional level, ang scarcity nagko-create ng tension. At ang tension, nagtitrigger ng dopamine. Kaya ganito ang nangyayari sa subconscious. Bakit hindi siya nagre-reply? Babalik pa ba siya? May chance pa ba? Dapat ba akong maghintay? At bawat tanong na walang sagot, nag-a-activate ng dopamine spike. Hindi kasi alam ng utak kung kailan matatapos yung uncertainty. At ang pinaka-dangerous part, ang dopamine hindi siya galing sa presence. Minsan galing siya sa absence plus anticipation. Kaya kahit wala ka, kung naging emotionally significant ka, ang utak nila pwedeng matrap sa loop. Hope, confusion, anticipation, disappointment, hope ulit. At paulit-ulit yun. Parang cycle na hindi madaling putulin. Ngayon, bakit mas malakas ito kaysa no contact? Kasi ang no contact, simple lang ang effect niya. Wala ka. Silence at distance. Pero ang scarcity plus dopamine loop, gumagawa ng emotional tension sa loob ng isip ng tao. Hindi lang siya pagkawala, isa siyang mental waiting game. And sa waiting game na to, mas active ang isip kaysa sa reality. Mas maraming iniisip kaysa sa aktwal na nangyayari. Kaya minsan kahit tahimik ka, ikaw pa rin yung nagiging what if. Ikaw pa rin yung question mark. Ikaw pa rin yung uncertainty. At ang uncertainty, isa sa pinaka-powerful triggers ng human attention. Pero importante rin maintindihan ito. Hindi ito tungkol sa manipulation. Hindi ito tungkol sa panlalaro ng tao. Ito ay simpleng pag-unawa kung paano gumagana ang utak kapag may attachment. Kasi ang dopamine loop hindi mo siya controlled sa ibang tao. Pero nagkakaroon siya kapag may emotional gap na hindi sinara. Kaya kung may emotional imprint ka na at naging inconsistent ang presence mo, automatic na pwedeng mag-start ang loop na ito. Number 4. Identity imprint and self-concept disruption. Ang pang-apat na psychological hack na mas malakas pa sa no contact ay hindi na tungkol sa memory, triggers, o dopamine loops. Ito na yung mas malalim. Ito yung tinatawag na identity imprint and self-concept disruption. Kasi ang pinaka-advanced na level ng human psychology
Hindi lang kung naaalala ka ba ng isang tao. Ang mas importanteng tanong ay, ano ka sa identity nila? Ang tao hindi lang nagre-record ng memories, nagbuo rin siya ng self-image. May internal picture sila kung sino sila at kung sino ang mga taong mahalaga sa buhay nila. Halimbawa, ikaw yung comfort nila, ikaw yung constant kausap, ikaw yung emotional support, ikaw yung safe space, ikaw yung special connection. Kahit hindi nila sinasabi, may role ka sa identity system nila. At kapag bigla kang nawala, hindi lang memory ang naapektuhan. May gap sa identity structure nila. Kasi ang utak ng tao gusto ng consistency. Gusto niya alam niya, who am I in this connection? Who are you in my life? Pero kapag bigla kang nawala ng walang closure, nagkakaroon ng identity confusion. Biglang, yung taong laging nandyan wala na. Yung emotional support nawala. Yung daily presence nawala. Yung role mo sa life nila hindi na active. At ang utak hindi agad makaka-adjust. Kasi hindi lang tao ang nawala, kundi role sa identity system nila. Kaya may mga moments na napapaisip sila, bakit parang may kulang? Bakit parang hindi na same? Hindi yun simpleng nostalgia, identity mismatch siya. Kasi ang self-concept ng tao naka-attach sa relationships na may emotional weight. At kapag may importanteng tao na nawala, may part ng self-image na kailangang i-rebuild. At minsan hindi lang ikaw ang naaalala nila, kundi yung version nila kasama ka. Yung mas emotional sila, yung mas open sila, yung mas connected sila. Kaya ang effect hindi lang miss kita. Minsan, parang hindi na ako yung dating ako. At dito nagiging powerful ang identity imprint. Kasi ang tao ayaw ng identity disruption. Gusto niya stable yung self-image niya. At ang self-concept, hindi madaling i-rewrite. Kaya kahit matagal na, may part pa rin ng identity memory na nakalink sa connection na yon. Number 5. Emotional conditioning and long-term imprint effect. Ang pang-5 at final psychological hack na mas malakas pa sa no contact ay hindi na tungkol sa presence, memory, triggers, dopamine o identity. Ito na yung pinaka-deep level ng human psychology. Ito ang tinatawag na emotional conditioning and long-term imprint effect. Kasi ang pinakahuling layer ng attachment ng tao, hindi na lang siya naaalala kita. Hindi rin siya miss kita. Mas malalim pa doon, may emotional pattern ka na nakalink sa feelings ko. Sa psychology, ang tao pwedeng makondition emotionally. Ibig sabihin, ang utak niya natututo mag-connect ng isang tao sa isang specific na emotion. Halimbawa, ikaw yung comfort sa lungkot. Ikaw yung kasabay sa saya. Ikaw yung kausap kapag magulo ang isip. Ikaw yung presence kapag lonely. At kapag paulit-ulit yun nangyari, nagkakaroon ng emotional association. Hindi na conscious choice, automatic na response ng utak. Kaya kahit wala ka na, may moments na bigla na lang silang malulungkot, mamimiss o maalala ka bigla. Hindi dahil iniisip ka nila intentionally, kundi dahil may emotional pattern na na-trigger. Dito nagiging powerful ang conditioning. Kasi ang utak hindi lang nagre-record ng tao. Nagre-record siya ng emotional experience kasama ang tao. Kaya kapag may familiar situation ulit sa buhay nila, yung utak hinahanap yung dating emotional reference point. At minsan, ikaw yun. Ngayon, bakit mas malakas ito kaysa no contact? Kasi ang no contact tinatanggal lang ang interaction. Pero ang emotional conditioning, naiiwan sa subconscious system. Hindi mo na kailangan nandyan physically. Kasi yung pattern nandyan pa rin. At dito nagkakaroon ng long-term imprint. Hindi siya mabilis mawala. Kasi hindi siya memory lang. Isa siyang emotional habit ng utak. Kaya may mga tao na kahit matagal nang wala sa buhay nila ang isang tao, kapag may stressful moment o masayang moment o tahimik na gabi, bigla pa rin silang naiisip at hindi nila alam kung bakit. Pero ang dahilan simple, may emotional wiring na na-establish dati. At ang pinaka-importante dito, hindi lang ikaw ang naaalala, kundi yung pakiramdam na kasama ka. Kaya minsan ang miss hindi tungkol sa tao. Tungkol siya sa emotion na nalink sa taong yun. At yan ang dahilan kung bakit mahirap kalimutan ng isang tao na may emotional conditioning. Kasi kahit mawala ang presence, hindi agad nawawala ang pattern. Pero may catch din ito. Kasi kapag tumagal ang absence, ang conditioning pwedeng humina. Kung walang reinforcement, unti-unting nagfa-fade ang emotional link. Kaya sa huli, ang strongest effect ng no contact hindi siya control technique. Hindi siya guarantee, kundi isang natural psychological shift na nakadepende sa memory, emotion, identity, at conditioning. At ang totoong realization dito ay simple. Hindi lahat ng pagkawala ay forgetfulness.
At hindi rin lahat ng silence ay healing. Minsan ang utak, gumagawa lang ng paraan para i-process kung ano ang hindi natapos. At ngayon na naintindihan mo na yung psychological hacks na mas malakas pa sa no contact, isang bagay lang ang dapat mong realisahin. Hindi lahat ng pagkawala sa buhay ng isang tao ay automatic na move on. Minsan ang nangyayari lang, nag-iiba lang ng form yung connection. Hindi na siya obvious, hindi na siya visible. Pero nandyan pa rin sa subconscious, sa memory, sa emotion at sa identity. Pero eto rin yung pinaka-importante. Hindi mo kontrolado kung paano ka aalalahanin ng isang tao. Hindi mo rin kontrolado kung gaano ka katagal manatili sa isip nila. Tinglalong hindi mo kontrolado yung mga what if na tatakbo sa utak nila. Ang kaya mo lang kontrolin, kung paano ka mag-heal, kung paano ka mag-let go, at kung paano ka bumuo ulit ng sarili mo na hindi nakadepende sa kahit anong validation o memory ng ibang tao. Kasi sa dulo, hindi sukatan ng worth mo kung maalala ka nila. At hindi rin sukatan ng healing mo kung nakalimutan ka na nila. Minsan, ang tunay na closure hindi galing sa kanila, kundi galing sa decision mo na itigil na yung pag-asa sa sagot na hindi na darating. At kung may matutunan ka man sa video na ito, hindi ito para mag-manipulate ng tao, kundi para maintindihan mo kung gaano kakomplikado ang isip ng tao at kung paano ka rin makaka-move forward ng mas malinaw. Kung nagustuhan mo yung content na ito, pwede mong i-like, i-follow, i-comment kung gusto mo pa ng part 2. And remember, hindi lahat ng hindi nag-e-end properly ay dapat mong i-replay habang buhay. Sometimes, the best ending is choosing not to continue the story anymore.